sila kabusog mga kaagri ngayong 4:50 in the afternoon. Dahil po ad libitum po, unlimited po yung kainan ng ating mga kambing, kaya yung kanilang mga tiyan tawag dun, parang mag-iirap sa sobrang laki. Tingnan niyo po, hindi pa yan buntis, pero yung mga tiyan nila, nako, yan po, tingnan po ninyo yan, hindi pa yan buntis, magiging buntis pa lang. Kasi nga po dahil unlimited po yung kainan ng ating mga kambing. Yung isang grupo natin nandun na sa kanilang house. Pakita ko lang sa inyo mga kameme, mga kakambing, kung anong effect ng unlimited na pagpapakain sa free range goat kaysa tawag doon confinement. Sa confinement ibusog na rin, pero kasi dito habang mahininga daw habang gusto pang kumain dito, tinakit na natin sila kasi nga hinihigaan na lang nila itong mga damong ganito. Wala na, hindi na kaya ng kanilang mga stomach, ng kanilang mga rumen. Kaya yan, nalaki talaga ng kanilang mga tiyan yung araw dahil walang ulan, maganda yung panahon. Ipapakita ko lang sa inyo mga kaagri. Kaya po nito si Jack, paano 1 o'clock pa lang umakyat na siya dito, hindi na kaya yung busog tingnan niyo yung kanyang tiyan. Kahit tumayo yan, grabe yung tiyan niya. Ganyan yung kanilang mga tiyan. Ayan po, yan, grabe yung busog nila. Ganitong oras pa lang gusto nang humiga talaga. Yan po, ito yung mga 3 sisters. Kaya mga kakambing, hindi po mahirap patabain. Ito si Kati kasi ito ay buntis, pero tingnan nyo naman yung tiyan niya. Patayuin natin siya para kita ninyo na hindi yan hindi yan peke. Baby, come up baby, come up. Yan po, ganyan po yung tiyan niya. Yan, ganyan po yung tiyan ni Kati, ganyan po siya kabusog. At halos araw-araw ganyan sa kabusog mga kaagri. Ito yung effect ng ginagawa nating pagpapastol ng free range na unlimited. At kung bakit ganyan ka lakas yung kanilang appetite, yan po yung ating homemade na UMNB. At saka magpapainom po tayo ng tubig sa kanila sa umaga, mayroon na pong asin. At saka mayroon pong tawag doon dextrose powder. Kaya ayan, puro sila. Tingnan nyo naman yung katawan ni Baby King. Ayan, grabe, puro at overload yung kain Kaya maaga pa lang, ayan, yan na, maaga pa lang ayaw na kumain. Kaya ito, umpisa nang kuminis yung katawan, umpisa na talagang nagsashine yung katawan. Itong si Jack, dati ay nasa 36 kilos lang, ngayon malapit na talaga sa 40. Paakyat na paakyat pa yan, hindi pa yan mataba, ano pa yan, payat pa yan, payatot pa yan si Jack. Sabi ko nga pag ito hindi na masyadong gagamitin sa mga chicks niya, sa mga girls niya, at saka papatabain lang, abutin ng 50 kilos to siguro malamang, pag talagang tinutukan yung kanyang gagawing fattening. Yan po, sinishare ko lang sa inyo mga kaagri, mga kakambing. Tag-ulan pa ngayon, first week of September pa lang ngayon, pero ngayong araw kasi maganda yung dito, yung sunshine, palabas yung bagyo. Kaya yan, mistulang naging dambuhala yung katawan nito ni Kati. Kati baby, ay naku, napakaamong ito, napakabait itong si Kati. Ito yung pinakamabait kong kambing. Tingnan nyo naman katawan niya, parang ayaw kong umalis dito dahil sa ito yung dating sinasabi kong naglilimp. Sa ngayon talagang naglilimp pa siya ng konti, kasi siguro nga bumagsak ito dyan sa hagdanan sa ilalim, baka sinuwag. Kaya yan, pati yung puno ng kanyang buntot naging baliko, ayaw na mag straight, kasi nga siguro na yung bone niya dyan na pinsala, pati yung kanyang tawag doon,
legs, hind legs niya na nasa kanan, nagka-diferensya. Pero tumatakbo rin ito, tumatakbo siya. Kaso yun lang, sabihin mo minsan parang nagkaka-imbalance siya, hindi balance yung lakad niya. Pero siya po ay buntis, malapit na po siya sigurong mga anak. Mga 2 months from now. 1 month to 2 months from now pwedeng siya mga anak kasi nakapapo natin kahapon. Malakas na yung sipa ng kanyang baby sa loob. At saka sa umaga po, kahit hindi pa yan nakakakain, ako, malaki na talaga yung tiyan ni Kati. Mas lalo pag nakakain sa hapon. Grabe oh. Parang puputok yung tummy. Kaya ganyan siya kataba. Siya yung pinakamataba sa lahat dito. Siya yung pinaka-shiny sa katawan. Aside from Innova. Itong si Ducati talaga. Sige po, nag-share lang po tayo sa inyo. Maraming salamat po. Pinapakita po natin sa inyo yung effect po ng free range na unlimited na pakain. Kasi kulang yung number of beds natin dito. Nasa 24 heads pa lang yan dito. Yung estimated po natin dahil kaya nilang ubusin or at least man lang maano nila yung damo mga 70 to 80 heads sila dapat nang hindi hahaba masyado yung damo. Kasi ito po hindi nila maabutan talaga. Kasi hanggang doon tayo sa taas, hanggang doon sa ilalim, hanggang dyan sa kabila, puro po grazing area talaga. So hindi nila talaga maabutan yung pakain. We have started 20 heads, naging 20 ano sila yan, 24 nanganak yung isa, dinagdag si Jack, naging 24 sila ngayon, naging 24. So estimated natin dapat maging 70 to 80 sila. Sana naman maawa yung Panginoon, maabot natin yan, number of beds. Pag hindi talaga kaya, yan, syempre disposal na rin. Yan yung ano natin yung dream natin na makapag-dispose tayo minsan ng marami para at least may pera. Kasi ginagawa natin business itong kambing. Most of them are preggy na. Nasa 80% of them are preggy. Konti na lang yung hindi preggy. Kahit itong maliit ito, nasampahan ito ni Jack. Mga 3 weeks na. 3 weeks to 1 month na itong nasampahan ni Jack. Ito naman ay buntis. Maybe within this month or the next month ay mga anak na rin ito. Mga anak na rin ito. Kasi malaki na talaga tiyan yan. Ito naman ay nasampahan na rin ito. Mga more than 2 weeks. So chance na mabuntis. Pag hindi siya estrus ulit, ayun, di buntis. Pag hindi na buntis, mayroon tayong back dito. Mayroon tayong resident back dito. Walang problema yan mga kakambing. Maraming salamat! Ito po yung ating goat house dito. Kaya dito sa loob ay napakaluwang. Napakaluwang po nila. Kulang yung number of beds. Yung iba natin kambing doon sa kabilang bahay sa kabila.